Magandang gabi Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition araw na pong Mayo 22, 2015 sa ulo ng ating mga balita. Ang Department of Foreign Affairs hindi na rin nagulat sa pagkataboy ng Chinese Navy sa surveillance plane ng Amerika sa West Philippine Sea. Para naman sa Armed Forces, pambubuli raw ng China sa spy plane ng Amerika patunay daw sa pagkatayo ng struktura sa West Philippine Sea. Samantala, ang Senate Blue Ribbon Committee may buwelta naman sa pahayag nitong si Jerry Limlingan na manoy hindi siya dummy ni Vice President Binay. Ang Malacanang nalinaw na hindi binaliwala lamang ng Pangulong Aquino ang kamatay ng mahigit sa 70 mga workers sa Valenzuela City. Security guard naman binaril patay ng kapwa security guard naman sa utang na 30 pesos. Gwardiya naman na nahulog at tinamaan sa pumutok na baril, posible raw nagpakamatay. Samantala, sa lalawigan ng Cebu, 2 minor de edad patay, mag-asawa kritikal matapos saksakin ng adik, ang sospek ay napatay din. Sa isla ng Boracay, yung seguridad doon pinahigpit pa sa kaugnay pa rin sa pagdating pa ng mga foreign trade ministers para naman sa gaganapin naman na APEC Summit. Balita naman sa ibayong dagat, 200 mga migrants na rescue naman ng Myanmar pero hugas kamay sa responsibilidad sa nangyayaring migrant crisis. Sa sports, balita naman Atlanta Hawks fans na buhayan matapos naman ang posibilidad na paglalaro ng kanilang forward na si Carroll habang si Stephen Curry at LeBron James napili sa mga NBA players sa first team sa NBA. Sa showbiz, balita naman si Freddy Aguilar tanggap sakaling totoo na senior citizen na rin ang bagong boyfriend ng anak na si Megan Aguilar, habang komedyanteng si Joy Viado posibleng hindi na rin puputulan ng binti matapos ang matagumpay na operasyon. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, na rin tayo magkaibigan sa ating audio at visual sa official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com. Inyo pong anchorman si Bambil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Lalo umanong lumalala ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea matapos na ring itaboy maging ang paglipad ng military aircraft ng Amerika. Sa panahin ng Bombo Radio kay DFA spokesman Charles Jose, sinabi nito na lumalaki umano ang mga hamon at panganib ngayon sa naturang area ng bahagi ng West Philippine Sea. Nais kasing protektahan pa ng China ang pagpapatayo ng mga struktura o reclamation area. Muling nireklamo ng Department of Foreign Affairs ang pagpapalawak pa ng China sa kanilang sakupan na isang paglabag daw sa international law. May bahagi pang pahayag si DFA spokesman Charles Jose. Opo, para sa amin, itong naganap pong insidente, no, na kung saan china-challenge na ng China ang US, no, ito po yung nagpapakita lamang ng lumalaking risk, no, at challenges gawa ng reclamation na ginawa ng China, no, dito sa South China Sea, at dala na rin ng effort ng China na makakuha siya ng control, na kontrolin niya itong area dito sa reclamation area, at hindi lamang doon, pati yung area na sinasakupan ng kanyang 9-dash line na labag sa international law. Ang tinig pa rin ni Department of Foreign Affairs spokesman, Undersecretary o Assistant Secretary na si Charles Jose. Ang Armed Forces of the Philippines mayroon ding reaksyon sa nangyaring pambubuli ng China sa spy plane ng Amerika. May detalye si Mamanali Soberano. Ang pag-challenge ng Chinese Navy sa USPA Poseidon aircraft sa araw na nagsagawa ng surveillance patrol sa West Philippine Sea ay isang patunay sa naunang report ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Harry Bugo, ang nasabing insidente ay isang pruweba na hindi nagsisinungaling ang Pilipinas sa mga akusasyon nito laban sa Beijing, kung saan mas lalo magiging agresibo ngayon sa kanilang ginagawang reclamation activities sa mga disputed islands. Sa pakikipag-ugnayan ng Bombo Radio kay Lieutenant Colonel Cabulok, kanyang sinabi na nagpasalamat sila sa ginawa ng US at ngayon ay napatunayan na nga na inaangkin ng China ang airspace na pinagpura ang international airspace. Tiniyak naman ni Cabulok na hindi magpapatinag ang Armed Forces of the Philippines sa ginagawa ng China at magpapatuloy pa rin ang mga piloto ng Philippine Air Force na magsagawa ng maritime sovereignty patrol sa bahagi ng nasabing mga isla. Ayon kay Cabulok, nakatatak sa isipan ng mga Philippine Air Force pilot na palilain ang anumang challenge ng China at ipagpatuloy ang kanilang trabaho at misyon. Umaasa naman ang AFP na sana ihinto na ng China ang kanilang ginagawang reclamation activities. Di Cabulok, nakaisa ang AFP sa pagsusulong ng peaceful settlement sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sinigurado naman ng AFP na gagawin nilang lahat, mapangalagaan at bantayan ang 9 na isla na sakupan ng teritoryo ng bansa, lalong-lalo na ang mga isla na bahagi ng Kalayaan Island Group.
Mula Campo Aguinaldo, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 6 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Kinumpirma naman ni Justice Secretary Laila De Lima na magpapadala rin ang delegasyon ng Pilipinas sa regional meeting na pangasiwa ng pamahalaan ng Thailand upang pag-usapan pa rin ang kalagayan ng libo-libong mga Burmese at Bangladeshi nationals na ngayon po ay stranded sa karagatan. Ayon sa kalihim, pamumunuan po ng Department of Foreign Affairs ang delegasyon ng Pilipinas kung saan nga ay sa pagpupulong ay gagawin naman sa Bangkok, Thailand sa darating na Mayo 29. Bagamat ayon sa kalihim, mag-silbing observer lamang ang delegasyon ng Pilipinas sa naturang pagpupulong. Nabatid na 10 mga bansa ang nagayag po ng kanilang intensyon na dumalo naman sa pagpupulong at kabilang na rito ang Estados Unidos, Australia at mga bansa mula naman sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa ibang balita naman, may reaksyon ng ilang mga senador sa naging pahayag nitong controversial na personalidad na si Jerry Lim Lingan naman hindi siya dami ng pangalawang Pangulong Binay. May follow-up report si Bombo June Desca. Binueltahan ni Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairman Senador Coco Pimentel ang kampo ni Jerry Lim Lingan sa pahayag nitong hindi siya dami ni Vice President Jejomar Binay sa halip ay lehitimong negosyante. Ayon kay Pimentel, kung hindi dami si Lim Lingan at lehitimo siyang negosyante ay bakit siyang nagtatago sa halip na lumutang at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya na bagman at tigatago ng pera ng Vice Presidente. Bagamat ayon sa senador walang bisa ang naging pahayag ng abogado ni Lim Lingan na si Attorney Grace Reyes dahil hindi naman ito notaryado lalo't sa media lamang ito inihayag ng kanyang panig. Naniniwala naman si Pimentel na hindi ang Senado ang pinatutungkulan ni Lim Lingan kundi ang AMLAC na umungkat ng kanyang mga bank accounts na manoy naglalaman ng bilyong-bilyong piso na inuugnay kay Binay. Si Lim Lingan ay isa sa 17 pinaa-aresto ng Senado matapos patawan ng contempt dahil sa patuloy na pang-iisnab sa investigasyon ng lupon kaugnay ng mga isyu ng korupsyon na kinasasangkutan ng Vice Presidente. Magugunitang hinamon na lamang ni Senate Majority Floor Leader Alan Peter Cayetano si Lim Lingan na maging state witness dahil habang nagtatago siya ay si Binay ang nakikinabang habang siya naman ay naghihirap laban sa pagtugis ng Senate Sergeant at Arms. Kanina ay sinabi ni Justice Secretary Laila De Lima na bigo ang National Bureau of Investigation na mahanap si Lim Lingan dahil hindi ito matagpuan sa kanyang mga address. Yan ang ulat si Bombo June Desca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Samantala naman sa kabilang dako ng ating mga balita, may pagliliwanag naman ang palasyo ng Malacanang na manoy hindi binaliwala nila ang kamatayan ng mahigit 70 mga workers sa isang pabrika na paggawa ng tsinelas sa Valenzuela City. May detalye naman si Bombo Raymond Tinasa. Binigyan din ng Malacanang na hindi naging manhid si Pangulo Aquino sa kabiguang dumaraw sa labi ng nasa 72 factory workers sa nasunog na Kentex Manufacturing Incorporated sa Valenzuela City. Reaksyon ito ni Secretary Sani Caloma sa banat ng ilang labor groups na muling nakita na Pangulo Aquino ang pagiging kawalang habag at malasakit sa mga maliit na magawa sa bansa. Ang Caloma, hindi totoong binaliwala ng Pangulo Aquino ang kalagayan ng masawing mga magawa. Nagkatulang daw na abala at maraming nasikaso ang Pangulo Aquino pero patuloy ang pagtanggap ng report mula sa mga opisyal na siya yatasan sa insidente. Sa ngayon ay pinapag-ius na ng Pangulo Aquino sina Labor Secretary Rosalinda Baldos at Interior Secretary Marojas na makiramay at tulungan ang mga pamilya ng sirito mga gawa na sunog sa pabrika. Makita na unang umani na matinding pagbatikos ang Pangulo Aquino mula sa publiko nang hindi salubungin sa Bilamon Air Base ang labi ng PNP sa 44 at ang kabiguan din na makiramay kay Jeffrey Laude alias Jennifer sa Borol sa Olongapo City. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Samantala muna mga kaibigan sa ibang balita sa ating police report. Isa pong security guard ang napatay ng kapwa din security guard at may detalye naman ang Bombo Radio Legazpi.
Sa halagang 30 pesos, natapos ang buhay ng isang lalaki sa lalawigan ng Masbate. Ito'y kasunod ng nangyaring pangmaril sa gwardyang kinilalang si Jeric D. Silva, security guard ng Micah sa pier site ng Masbate City. Sa inisyal na report, napag-alaman na 2 beses ng sinisingil ng biktima ang suspect na si Edward PJ kanina na kapwa nito security guard. Dahil sa kahihiyan na inabot at pagkapikon, agad na binunot ng suspect ang kanyang caliber 38 na baril at ipinutok sa biktima. Dead on the spot si D. Silva, habang agad naman na naaresto si kanina ng PNP Maritime. Napag-alaman na ito na ang pangalawang kaso ng pangmaril ng suspect sa kanilang lugar. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Lorana Kising, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Sa lalawigan naman ng Pangasinan, isa ring security guard ang nasawi doon matapos tamaan naman sa pumutok na baril. At may follow-up report ang Bombo Radyo Dagupan. Hindi inaalis ng pulisya ang anggulong nagpakamatay ang security guard na nasawi matapos mahulog at tamaan ng bala mula sa pumutok nitong baril sa lungsod ng Ordaneta dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Superintendent Jeffrey Fangid, ang hepe ng Ordaneta City PNP, isinailalim na nila sa paraffin test ang biktimang si Mar Liego mula dito sa lungsod ng Dagupan matapos mapag-alaman mula sa kanyang pamilya na mayroon itong mabigat na problemang pinagdadaanan. Ngunit hindi na idinitalye pa. Sa kabila nito, isinailalim rin sa paraffin test ang karelyebong gwardya ng biktima na naroon sa lugar ng maganapang insidente upang malaman kung may nangyaring foul play. Matatanda ang nagtamo ng matinding sugat sa ulo at katawan ng biktima, dala ng pagkabaril at pagkahulog pa nito sa ikalawang palapag ng binabantayang gusali. Mula rito sa Bombo Radyo Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Sara Kayabia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Abangan ang detalye pa mga kaibigan sa lalawigan ng Cebu. Meron pong 2 minor de edad doon ang napatay ng suspect. Samantala naman, 82 anyos daw na lola ginahasa ng 20 anyos daw na pipi at tabingi. Bago ang mga balitang yan, samantala muna. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Uncle Derek, what you doing? Oh, Muffin. How's school? I have homework again. That's Muffin. I'll help you later. Let's play video games. Your Muffin might get mad. You still have homework, remember? Let's do Muffin else. Mom, Uncle Derek's talking weird again. He's craving for muffins again? There's Dunkin' Donuts Red Velvet Muffins in the kitchen. Red Velvet Muffins. Uncle, are you okay? There's only Dunkin' for me. Back to normal, Mom. Try all Dunkin' Muffin flavors now. At ngayon, narito na ang mga pangunahing balita. Sa lalawigan ng Cebu mga kaibigan, meron pong mga bata doon ang pinasok daw ng isang adik ang kanilang kwarto habang sila ay natutulog. Yan, iba pang mga balita mula sa Bombo Radyo Cebu. Patay ang 2 magkakapatid na minor de edad at kritikal din ang mga magulang ito matapos pinagsaksak ng kanilang kapitbahay na sabog sa droga sa may sitio Iba, lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu, kanina 10 ng umaga. Kinilala ang mga nasawi na sina Norjata Kabugatan, 10 taong gulang, Jamaluddin Kabugatan, 15 taong gulang, matapos nakatamo ng maraming saksak sa katawan. Sa ngayon ay nanatiling kritikal pa rin ang mga magulang na sina Kamad Kabugatan, 43 taong gulang, isang tricycle driver, at si Samsha Kabugatan, 38 taong gulang, habang patay rin ang suspect na si Jamil Pikati Ibra alias Tausi, 25 taong gulang, matapos nasaksak ng nanlaban ang mga biktima. Sa panayam ng Bombo Radyo Cebu kay Lapu-Lapu City Police Office Investigator PO2 Angelo Abelia, sinabi nito na batay sa investigasyon na natutulog umano ang 2 minor de edad sa loob ng kanilang bahay at agad pinasok ng suspect at pinagsaksak gamit ang 11 inches na kitchen knife. Huli na ang lahat ng sinugod ng mag-asawang suspect na duguan. Bit-bit ang kutsilyo at nangyari ang commotion. Masyadong malakas ang suspect kaya nasaksak nito ang misis at ang mister sa katawan bago nasaksak din ang suspect. Dinala sa pagamutan ang mga biktima at ang suspect, ngunit idineklara na ito na dead on arrival ang magkakapatid at ang suspect, habang kritikal naman ang mag-asawa. Nabatid na kamakailan lang ay nahuli ng pulisya ang suspect sa pagtutulak ng iligal na droga. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Bombo Glenn Alier nag-uulat at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo.
Samantala sa ibang balita mga kaibigan, nanawagan na rin ang isang opisyal ng simbahang katolika sa bansa na dapat na pag-ibayuhin pa ng makukulang ahensya ng pamahalaan ang information drive kundi pa rin sa paghanda sa trahedya na dala kung sakasakali ng malakas na lindol. Ayon kay Cubao Bishop Ernesto Ongchioco, hindi mo dapat malitin lamang ng publiko lalo na sa mga nakatira sa Metro Manila ang babala ng PHIVOC sa posibleng pagtama ng 7.2 magnitude na lindol. Sinabi ng obispo, mahalaga pa rin ang tuloy-tuloy na edukasyon sa mamamayan kung paano talaga ang pagresponde sa panahon ng kalamidad. Nanawagan pa siya sa gobyerno, palawakin pa ang information campaign at hindi ningas kugon lamang lalo na sa mga lugar na paninayulang direktang maapektuhan ng husto. Samantala sa assessment naman ng MMDA sa rating down na 1 hanggang to 10, ang kahandaan ng Metro Manila hanggang 5 lamang. Kaya naman pinag-ibayo pa ng MMDA ang kanilang pagsasagawa ng educational at awareness campaign sa mga residente naman sa Metro Manila. 82 anyos na lola ginahasa daw ng 20 anyos na pipi at bingi. May detalye ang Bombo Radyo Iloilo. Dumulog sa pulisya ang isang 82 anyos na lola matapos ang ginawang paghahasa sa kanya ng isang 20 anyos na pipi at bingi. Ang insidente ay nangyari pasado alas 4 ng madaling araw sa barangay Nasuli C sa Aninii, Antique. Sa salaysay ng lola, nagmano pa umano sa kanya ang sospek na kinilalang si Herman Kinsat, ngunit pagkatapos, kinarga siya nito at dinala sa liblib na lugar at doon hinubaran. Pinaghihipo pa umano siya sa iba't ibang bahagi ng katawan habang dinidilaan sa leeg. Nagtangka namang manlaban ang lola sa sospek kung saan hinabrot pa nito ang ari ng sospek at pinisil ng malakas, subalit hindi pa rin ito tumigil. Ngunit noong huli ay nagawa pa ng lola na tadyakan ang sospek na mistula namang natauhan at tumakas. Ngunit bago tumakas, pinasuotan pa ulit ng sospek ang 82 anyos na lola ng damit. Doon na humingi ng tulong ang lola kung saan, ayon sa pamangkin nito, punit na ang damit at sira ang zipper ng shorts nito ng kanilang madatnan. Nahuli naman ng mga pulis ang sospek matapos maiwan pa sa lugar ang shorts nito. Ngunit kalaunan, pinalaya rin dahil hindi nasampahan ng kaso habang ang lola naman ay isinailalim na sa pagsusuri. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Iloilo, Bombo Ani de la Cruz nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Pasta Radyo, Bombo! Sumantala naman mga kaibigan sa probinsya ng Cotabato, 2 ang patay at 2 naman na nasugatan na magsaksakan at magtagaan na magkumpare sa isang inuman. Nakilala ang binawi ng buhay na sina Ramil Hangit at Roger Emilio Porcadilla. Sugatan naman ang mga anak nito. Napawang mga residente po ng poblasyon Arakan North Cotabato. Ayon kay Cotabato PNP Provincial Director Senior Superintendent Danilo Peralta, habang nagiinuman daw ang kumpare sa isang tindahan nang ito'y nang sila ang malasing at nagkaroon ng manitang pagtatalo. Unang sinaksak ng sospek ang kainuman nitong kumpare na si Porcadilla, nagad din ng gumanti ng taga. Sugatan din naman ang 2 mga anak ng mga ito. Agad na isugod po ng mga kapitbahay ang mga biktima sa Arakan District Hospital, ngunit hindi na umabot ng buhay ang magkumpare habang sugatan bagamat nailigtas naman ang kanilang mga anak. Sa isla ng Boracay mga kaibigan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating doon ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa. Sa pagkakataong ito, mga foreign trade ministers naman, kaya pinag-ibayo ang seguridad doon. At nasa linya ang Bombo Radyo Kalibo. Kasabay ng pagdating ng mga foreign trade ministers para sa ministers responsible for trade meetings para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit, lalo pang hinigpitan ang seguridad sa isla ng Boracay. Ayon sa Boracay Tourist Assistance Center o BITAC, walang nabawas sa bilang ng mga police security na nakadeploy sa isla kahit na patapos ng APEC ministerial meetings. Nakabantay pa rin sa main road ng Central Boracay ang mga pulis maliban pa sa mga nagpapatrolya sa front beach. Maliban sa Philippine Army, Bureau of Fire Protection, MMDA, Department of Health at mga rescue teams, mahigit sa 3,000 pulis na ipinakalat sa isla simula pa noong Mayo 5. Napag-alaman na ilang mga pulis ang pinauwi matapos na magkasakit dulot ng matinding init ng panahon. Natapos na kahapon ang 37 Technical Working Group ang kanilang mga pulo na nagsimula noong Mayo 10 sa pagtalakay sa iba't ibang tupiko kagaya ng oceans and fisheries, food security, science and technology, higher education, human resource development, emergency preparedness, internet economy and connectivity,
security, counter-terrorism, tourism at iba pa. Nakatakdang i-report ng senior officials ang kanilang napag-usapan at napagkasunduan sa mga trade ministers sa gaganaping ministers responsible for trade meetings bukas sa Mayo 23 hanggang 24. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Andislin Salazar nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. OFW. Nasa kustodiya pa rin ngayon ang National Bureau of Investigation, NBI, ang sinasabing recruiter ng drug convict dyan po naman sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Sinabi ni NBI Anti-Human Trafficking Division Chief na si Eric Noki na hinintay pa lamang nila ang commitment order ng korte upang ilipat naman sa Nueva Ecija sa PNP sina Maria Cristina Sergio at Julius Lacanilao. Dagdag pa ng NBI, kapag lumabas na ang commitment order ay kanila lang ililipat ang dalawang recruiter. Kung malala mga kaibigan, kinustudiya ng NBI ang dalawa noong Mayo 5 matapos na sila ay maresto dilan pa rin sa kasong large-scale illegal recruitment. Tulad po ng ibang mga himpilan ng Bombo Radio Philippines, na panatili pa rin ang Bombo Radio Jensen ang pagiging overall number 1 dyan naman sa Soc-Sargent area. May detalye ang Bombo Radio Jensen. Nananatiling overall number 1 ang Bombo Radio Jensen sa buong Soc-Sargent. Ito ay base sa pinakahuling survey na isinagawa ng Kantar Media sa unang quarter ng taong 2015. Ang Bombo Radio Jensen ay nakakuha ng 55.90% audience share, habang pumapangalawa ang DXMD-RMN na may 33.56% audience share, habang ikatatlo ay ang DXJS na nakakuha ng 4.93%. Ang pang-apat ay ang DXBB Radio Alerto na may 3.22% audience share. Ang nasa ikalabang pwesto ay ang DCRH Relay na may 1.24% audience share. Pang-anim ang DXDX Radio Ronda na may 0.58% audience share, habang ang pang-pito ay ang DXCP Radio Totoo na nakakuha ng 0.54% audience share. Maaalala na unang nag-overall number 1 ang Bombo Radio Jensen sa isinagawang survey ng AC Nelson, at ngayon overall number 1 pa rin sa Kantar Media Survey. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Bombo Edna Mendoza para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Pilipinas, 25 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Kamay na lamang nakita sa isang mangisda habang hindi pa makita ang katawan nito matapos naman mangisda sa karagatang sakop ng Mercedes, Camarines Norte. Kinilalang biktima na si Ricardo Perez, 61 anyos, ng Atimonan, Quezon. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Naga, napag-alaman na kasama ng biktima ang 5 pa mangisda mula naman sa probinsya ng Quezon, ngunit napagkasunduan nilang maghiwa-hiwalay sakay ng malit na mga bangka hanggang sa hindi na makabalik itong si Perez ilang araw matapos ang pagkawala, nang makita na ang bangkay ng biktima na nakatali sa gitnang bahagi ng karagatan ng Mercedes. Sa paghalugog pa sa bangka, natagpuan doon ang putol na kamay na pininiwala ang pag-aari ng biktima. Base daw sa itsura ng turang parte ng katawan, pasintabi po doon sa ating mga tagapakinig. Naniniwala mga kasamahan na kung hindi makikitang lumulutang katawan, ay posibleng kinain na rin ito ng isda sa ilalim ng dagat. Samantala din naman ay labis naman ang hinagpis ng pamilya ng mangisda na si Perez. Samantala, bahagyang bumaba ang tinatawag na heat index o init na nararamdaman sa katawan ng tao ngayong araw kung ikumpara kahapon sa mga taga Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, nasa 30 degrees Celsius hanggang 40 degrees Celsius ang naramdamang init ng mga residente sa Metro Manila, dahil ang actual na temperatura ay nasa 34.6 degrees Celsius lamang. Una rito, kahapon ay talaga namang umabot po na sa 41 degrees Celsius ang tinatawag na heat index. Sinabi ng Pag-asa ngayon, may mga kaunting kaulapan kasi sa kalangitan na siyang humarang pa sa sikat ng araw, kaya bahagyang humupa ang init ng temperatura. Ginaman ayon sa Pag-asa, may negatibong epekto pa rin ang init ngayong araw sa katawan ng tao na manoy sapat para magdulot pa rin ng heatstroke o kaya naman ay nakamamatay lalo na pag tumagal o kaya naman ay kulang naman sa sapat naman na proteksyon sa kanilang katawan. Bombo International News. Bombo International News. International News. 200 pang mga migrants ang na-rescue naman ng Myanmar. Samantala din naman mga kaibigan, muling naglabas ng statement itong bansang China sa issue pa rin ng pagpapatrolya ng surveillance plane ng Amerika sa South China Sea. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Lizelle Galan.
Dismayado ang China sa ginawa ng Amerika na pag-surveillance sa pinag-aagawang mga teritoryo sa South China Sea noong Miyerkules na naging sanhi ng face-off sa pagitan ng Chinese at US Navy. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Hong Lei na irresponsable raw ang ginawa ng P-8A Poseidon surveillance aircraft ng US at mapanganib daw sa kapayapaan sa rehiyon. Nanawagan pa ang Beijing sa Amerika na sumunod daw sa international law at huwag gumawa ng provokasyon. Nabatid na 8 beses na binalaan at itinaboy ng Chinese Navy ang Poseidon aircraft ng US, ngunit lalong bumaba ang eroplano hanggang 15,000 feet. Ang Poseidon ay ang pinakabago at pinakamodernong surveillance aircraft ng Amerika. Una nang inihayag ni US Assistant Secretary of State for East Asia Affairs Daniel Russell na tuloy ang pagpapatrolya ng Amerika sa sea waters at airspace ng South China Sea sa kabila ng ginawa ng China. Halos 90% ng pinag-aagawang teritoryo ay inaangkin ng China, ngunit mayroon ding claim ang Brunei, Malaysia, Vietnam, Taiwan at Pilipinas. Sa kabilang dako na rescue ng Myanmar ang nasa 200 migrants na sakay ng isang bangka sa Andaman Sea. Ayon kay Myanmar government spokesman Yi Tu, habang nagpapatrolya ang Myanmar Navy ay natagpuan ng mga ito ang nasa 200 refugees na mga Bengalis. Ang bangka ay mula raw sa Ranong sa southern Thailand. Ang Thailand ay ang transit point ng mga nais tumungo ng Malaysia para makahanap ng trabaho. Samantala, sinabi naman ng Myanmar military chief na ang boat people ay posible raw nagpapanggap lang ng mga Rohingya Muslims para makakuha ng tulong sa United Nations, pero ang totoo raw ay Bangladeshis ang mga ito. Inaasahang panibagong batikos ang ibabato sa Myanmar dahil sa pahayag na ito ng Army Chief. Una nang binanatan ng Amerika ang Myanmar dahil sa kabiguan nitong tugunan ang krisis. Nabatid na hindi kinikilala ng Myanmar ang nasa 1.1 milyon na mga Rohingya Muslims sa nasabing bansa. Bombo Lizal Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! The 2015 NBA Conference Finals Update. Ang Atlanta Hawks, mga kaibigan, nabuhayin daw ng loob ng mga fans sa posibleng paglaro ng isa pa nilang mahalagang teammate. Si Stephen Curry naman at LeBron James napili naman sa mga NBA players sa tinatawag na first team. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bomboy Jovi Galang. Inaasahang mabubuhayan ng loob ang mga fans ng Atlanta Hawks bukas matapos ang posibilidad na maglaro ang forward ng Hawks na si DeMar Carroll kontra sa Cleveland Cavaliers sa kanilang Game 2 sa Best of 7 Eastern Conference Finals. Ito ay matapos na ang injury niya ay knee sprain lamang at walang gaanong structural damage. Nakuha ni Carroll ang injury sa kanilang first game ng Cavs na ikinatalo ng Hawks sa score na 97-89 sa home court mismo nila. Malaki naman ang tiwala ni Hawks coach Mike Budenholzer na makakapaglaro na si Carroll dahil siya ang maasahang player na kayang bantayan si NBA superstar LeBron James. Samantalang nanguna si MVP Stephen Curry ng Golden State Warriors at LeBron James ng Cleveland Cavaliers sa pinakamataas na boto para sa All-NBA First Team. Kapwa nakakuha ng 129 ballots. Sina Curry at James mula sa panel ng sports writers at broadcasters sa USA at Canada. Ito ang pangsyam sa 12 season na napili si James sa first team ng NBA. Nakatapat na niya sina Larry Bird, Magic Johnson at Oscar Robertson. Habang ito naman ang unang pagkakataon ni Curry na mapili. Kasama sa first team ay sina James Harden ng Houston Rockets, Anthony Davis ng New Orleans Pelicans at Marc Gasol ng Memphis Grizzlies. Pangalawang taon nito ni Harden sa first team, habang first time na makuha sa first team sina Davis at Gasol. Binubuo naman ni na Russell Westbrook ng Oklahoma City Thunders, Chris Paul ng Los Angeles Clippers, LeMarcus Aldridge ng Portland Trail Blazers, Pau Gasol ng Chicago Bulls at DeMarcus Cousins ng Sacramento Kings ang second team. Ang third team naman ay binubuo ni na Golden State Warriors Klay Thompson, Cavaliers point guard Kyrie Irving, Clippers forward Blake Griffin at Andre Jordan at Tim Duncan ng San Antonio Spurs. Yan ang ating ulat. Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Jovi, balikan ko lamang yung laro kanina ng Warriors at Rockets. Talaga naman matindi at thrilling game yung kanina, Bombo Jovi. 2-1 na ngayon ang lamang nitong abansina sa serye ng
games ang Warriors. Bombo Jovi, sayang yung nilaro ng isa sa mga idol natin tong si Harden, Bombo Jovi. Tama ka dyan, Bombo Elmar, makapigil hininga yung huling 7 seconds ng fourth quarter, Bombo Elmar, nang makuha na nga nitong si James Harden yung bola, pero talagang nabantayan ng dalawang player ng itong si Stephen Curry at si Klay Thompson itong si James Harden, kung kaya't hindi na niya nagawa pang ipasa kay Dwight Howard nung pangalawang ipapasa niya sana, at ito ay nakawala yung bola sa kanyang kamay, Bombo Elmar. Oo, patunay dito talagang siya talaga ang NBA MVP, Stephen Curry. Talaga naman ito, nakita natin yung laro kanina na labanan ng isang MVP at gina rin itong kandidato rin sa pagka-MVP, Bombo Jovi. Runner-up MVP itong si Harden, Bombo Elmar, kung kahit ay pinakita niya yung kanyang kagalingan din, pero parang nagkulang ng 1 point lamang dahil from 17 points ay hinabol ng itong mismong Houston Rockets ang Golden State, kung kaya't maganda yung huling segundo or huling minuto nitong fourth quarter, Bombo Elmar. So ang next game sa Sunday, by the way, dyan sa ating trivia, yung Golden State Warriors, isa sa coaching staff dyan ay isang Pinoy, Bombo Jovi, ang Golden State Warriors. Tama ka dyan. Kaya next game by Sunday, home court. Game 3. Game 3, home court. So bukas naman ang game 2 ng Hawks versus Cavaliers. Yes. Home court pa rin ng Atlanta Hawks. Pero sa Sunday, game 3 and 4 sa home court ng Houston Rockets, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat si Bombo Jovi Galang. Bombo Showbiz Balita. Bombo Showbiz Balita. Showbiz Balita. Usap-usapan ito naging reaksyon ni Fred Aguilar doon po naman sa may boyfriend ng kanya anak na si Megan na umano'y halos 60 years old na. At komedyanteng si Joy Viado, posibleng hindi na raw putulin yung kanyang binti. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Nes Kayabyab. Umaasa ang komedyanteng si Joy Viado na tuluyan ang gaganda ang kondisyon ng kanyang kanang binti na ikinonsidera noon ng kanyang mga doktor na putulin na lamang. Ito ay matapos ang pagsailalim ni Viado sa ika-4 na debridement surgery na sa wakas ay nagkaroon na ng improvement. Nabatid na na-impeksyon na ang sugat ni Viado sa kanang binti na nagsimula lamang sa simpleng kagat ng lamok na lumala bilang komplikasyon sa kanyang sakit na diabetes. Sa darating na May 31, itinakda ng mga kaibigan ni Joy ang isang fundraising concert para makalikom ng pera sa kanyang gamot at therapy sessions. Samantala, nagpahayag ng suporta ang legendary singer na si Freddie Aguilar sa napaulat ngayon na may bago ng boyfriend ang singer at anak niyang si Megan Aguilar. Sa isang panayam, inihayag ng anak hitmaker na ang mahalaga ay maligaya si Megan sa piling ng sinasabing 61-year-old na karelasyon nito. Kung maalala, hindi naging maganda ang pagtanggap ni Megan sa batang karelasyon ni Freddie na si Jovi Albao. Sa ngayon ay tanging ibinahagi ni Megan tungkol sa bagong kasintahan ay ang pagiging charming at masayahin daw nito. Sa panig naman ng 62-year-old folk singer at 18-year-old wife, hindi pa rin sila nakakabuo ng kanilang first baby mula nang ikasal noong 2013. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabyab para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Inatasan na ng Malacanang ang Department of Finance na magbigay pa ng opinyon sa panukala naman ni Senador Ralph Recto na bigyan ng exemption sa value-added tax o VAT ang mga taong may kapansanan o person with disability. Sinabi ni Communications Secretary Sunny Coloma, partikular pong isasanggunin nila ang nasabing usapin sa Bureau of Internal Revenue BIR. Ang sa kalihim ito ay upang malaman pa ang mga implikasyon sa koleksyon ng buwis. Muli naman tiniyak ng Malacanang na nais nilang ipaalam na committed ang gobyerno na tulungan ang mga may kapansanang mga Filipino. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kaibigan, ang palitan naman ng isang dolyar ay katumbas po yan ng 44 pesos and 51 centavos. Ang isang Hong Kong dollar ay katumbas naman ng 5 pesos and 74 centavos. Yung Singaporean dollar ay katumbas po ng 33 pesos and 31 centavos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 35 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Ang oras na hatid po sa atin ng Dunkin' Donuts.
Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo. Yan po naging kabuhati mga pagbabalita. Araw na po ngayon ng Biyernes, Mayo 22, 2015. Balikan ko lamang ating mga headlines. Ang Department of Foreign Affairs hindi na raw nagulat sa pagkataboy ng Chinese Navy sa surveillance plane ng Amerika sa West Philippine Sea. Para naman sa Armed Forces, ang pambubuli daw ng China sa spy plane ng Amerika patunay daw sa pagkatayo pa rin ng struktura sa West Philippine Sea. Ang Senate Blue Ribbon Committee may buwelta naman sa pahayag ni Jerry Limlingan na manoy hindi siya dami nitong si Vice President Binay. Ang Malacanang pinabulanan ding binaliwala lamang ng Pangulong Aquino ang kamatayan ng mahigit sa 70 mga workers naman sa isang pabrika ng paggawa ng tsinelas sa bahagi ng Valenzuela City. Isa naman security guard binaril patay ng kanyang kapwa security guard naman sa utang daw na 30 pesos. Gwardiya na nahulog naman at tinamaan sa pumutok na baril, posible raw nagpakamatay. 2 minor de edad patay, mag-asawa kritikal ng saksakin ng adik, ang suspect ay napatay din. Sa isla ng Boracay, pinagtingin ng seguridad dahil sa pagdating na rin ng mga foreign trade ministers para naman sa APEC Summit. Balita naman sa iba yung dagat, 200 pang mga migrants na rescue naman ng Myanmar pero hugas kamay pa rin sa responsibilidad ngayon sa migrant crisis. Sa sports, balita mga fans naman ng Atlanta Hawks na buhayan ng loob matapos ang posibleng maglaro na rin ang kanilang sikat na forward na si Carroll. Ito naman NBA superstar at NBA MVP na Stephen Curry at si LeBron James na pili naman sa mga NBA players sa tinatawag na first team. Sa showbiz balita, ka Freddy Aguilar tanggap sakaling totoo daw na senior citizen din ang bagong boyfriend ng anak na si Megan Aguilar. Habang yung komedyanteng si Joy Viado posibleng hindi na rin putulan ng binti matapos daw ang matagumpay na operasyon. At upang mapagsilbihan pa sa ibang platform, mga may mga tagapaginig sa iba't ibang dako ng mundo, ang Bombo Network News Morning Edition, alas 7 po yan ng umaga at Bombo Network News alas 12 po ng katanghalian at Bombo Network News alas 6 ng gabi. Lunes hanggang Sabado ay napapanood na rin ang merong visuals sa pamamagitan ng ating official website and www.bomboradio.com. Makikita rin sa ating live video streaming ang inyong mga anchors, reporters ng Bombo Radio Philippines at ginarin mga exclusive video. Maaari nyo kaming sundan sa aming Twitter at Bombo Radio News. Kaya naman ilike kami sa aming Facebook, ang facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, nyo pa rin anchorman si Bomil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo